Today, I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance. Tama po yan, sir. Kasi kapag ang isang driver tumitira po ng droga para lang po ma-extend ang trabaho, nalalagay po sa alanganin yung buhay ng iba. Marami po salamat, sir. Dahil ganyan po kayo mag-isip, palakpakan po si Sir Vince. Matatandaan niyo po na ito po si Sir Vince, galing po ito sa Duterte administration. Tama po, dapat ganyan po yung mindset Di po ba? Dapat against po tayo sa droga. Di ba taliwas doon sa sinasabi ng isang pulis dyan? Taliwas po sa sinasabi ng isang pulis dyan na talagang parang kinakampihan pa mga bayan kung bakit nagdodroga tong mga driver na to. Nakesyo, pampalagdag daw po ng oras. Di po ba? Huwag na po natin pangalanan kung sino po yun. At yun na mga bayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong panibagong batas na gustong ipanukala ng DOTR. Kaugnay nga po dun sa mga sunod-sunod na aksidente nangyayari sa ating mga kalsada. Ito nga po mga kabayan, magkakaroon na po ng mandatory drug test sa lahat nga po ng mga driver. Kada 90 days o every 3 months mga kabayan. Ito po sa lahat ng mga driver. Tandaan po natin na meron nga po isang pulis pulis po na nagsabi dyan na yung mga driver gumagamit lang po ng droga dahil gusto po magpahaba ng oras. Gusto mo magpa-extend, gusto mo mag-overtime dahil mahirap lang daw po yung mga driver kailangan daw po kumita. Gusto mo mag-extend pa kaya gumagamit ng droga paano po yan mga kabayan? Mga conflict po yan sa gusto mangyari ni Secretary Vince. Ito, panoorin po natin mga kabayan Dahil sa sunod-sunod na trahedya sa kalsada, kabilang ang insidente sa SCTEX na ikinasawi ng 10 tao, kabilang ang 4 na bata, ay nagpasya ang Department of Transportation na ipatupad ang mandatory drug testing sa lahat ng PUV drivers. Tuluyan na ring binawi ang lisensya ng driver ng Solid North na sangkot sa SCTEX tragedy. Mga kabayan, narinig po ninyo kailangan na po magkakaroon na po ng mandatory drug test at bukod pa dyan nasuspindi na po ang lisensya noong bus driver ng bus company na Solid North. Diba? Solid North talaga Solid North, parang may alam akong ganyang party. Pero magkaiba naman yata po yun mga kabayan. Pero Solid North. Tuloy natin. Si Charlight magbabalita. People do not feel safe on our streets. Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na ipapatupad na agad ang mandatory drug testing sa lahat ng driver ng pampublikong sasakyan kada 90 araw. Ibig sabihin, lahat ng mga nagmamaneho ng PUV ay kailangang dumaan sa drug test bago pumasada. Today, I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance. Ang kautusan na ito ay kasunod ng Paano nga po yan, sir? Mukhang conflict po yan, sir. Pero para sa akin, okay po yan, sir. Nagpa-drug test po tayo ng mga driver mo. Tama po yan, sir. Kasi kapag, di ba, kapag ang isang driver tumitira po ng droga para lang po ma-extend ang trabaho, nalalagay po sa alanganin yung buhay ng iba. Tulad na nga po nung nangyari, mga kabayan,
Di ba? Ito lang, kamakailan lang, di sa Solid North nga, na ang dami pong namatay. Di po ba? Di ba? Kaya kailangan po talagang na, ano yan, na drug test po, every 3 months. Marami pong salamat, sir. Dahil ganyan po kayo mag-isip, palakpakan po si Sir Vince. Matatandaan niyo po na ito po si Sir Vince, galing po ito sa, Duterte administration. Kinuha po ni Junior para nga mamahala po dito sa DOTR. Palakpakan po ulit natin si Secretary Vince. Tama po, dapat ganyan po yung mindset Di po ba? Dapat against po tayo sa droga. Kasi nakikita po nila yan, ganyan po yung epekto. Di ba? Puyat, pagod. Di ba? Wala na Di ba, taliwas doon sa sinasabi ng isang pulis dyan? Taliwas po sa sinasabi ng isang pulis dyan na parang kinakampihan pa mga bayan kung bakit nagdodroga tong mga driver na to. Nakesyo, pampalagdag daw po ng oras. Di mo ba? Huwag na po natin pangalanan kung sino po yun. Sounds like ano po yun? Sounds like, ano bang English ng Jolene? Ano bang English ng Jolene? Barball? Di ba mga, tama naman po, mga bayan, di ba? Dapat po talaga sinasawa tayo mga gumagamit ng droga. Yung mga driver na yan. Keso kasi, ang mali, yung iba dyan. Di mo ba? Yung iba dyan, tinamagay parang, parang, kala mo, binibaby, sabi nga ni Senator Bato di ba? Binibaby po yung mga drogista. Kay Senator Bato po yun, di mo ba? Tapos, ang nangyari, sa kapulisan, wala na daw po yung mandatory, di ba? Mandatory drug testing. Nung mga, kada taon, di ba? Meron po nun tinanggal na rin daw po yun, Hindi umano, tinanggal na rin daw po yun, Hindi po natin alam sa mga kapulisan po natin yan, ba't ganyan? Diba? Kung sabi lang po natin, dapat against po tayo sa droga. Hindi po yung parang inaano pa natin, inaabugaduhan pa natin yung mga gumagamit. Hindi, kasi kawawa naman alam mo naman yun, nag-ano lang yun naghahanap buhay, gusto lang magkaroon ng extra income, diba? Kasi mahirap lang sila Ang tawag doon, bobong mindset yun, pag ganun, diba? Senator Vince, tuloy mo. Senator Vince, bakit na mag-senator to si Sir Vince, Secretary Vince, tuloy mo. Sa SCTEX kung saan naunang tumanggi ang driver ng Solid North na sumailalim sa drug test. Kalaunan, pumayag din itong sumailalim sa mandatory drug testing kung saan negatibo ang resulta. Matatanda ang umabot sa 10 ang nasawi, kabilang ang 4 na bata sa kinasangkutan niyang aksidente. Ipinangako rin ni Dizon na titiyaking makakamit ang hustisya ng mga biktima ng SCTEX tragedy. Ayon kay DOTR at LTO Chief Vigor Mendoza, tuluyan ng binawi ang lisensya ni Teodoro Merhan Silvalian, ang driver ng Solid North Transit, matapos ang kanyang pagtanggi sa drug testing. Hindi na rin ito pwedeng makakuha ng panibagong lisensya. Naka-flag na rin ang kanyang record sa data system ng LTO para hindi na ito muling magamit. Samantala, isinasailalim na sa mandatory drug testing ang lahat ng drug. Paano kung gumamit mo ng ng ibang pangalan na alam niyo naman po dyan sa LTO di ba? Kahit ilang beses na po yan pinuntahan ng kahit sino Ay, paniwala kayo, walang dyan, walang lagay-lagay dyan. Walang picture dyan. Hanggang ngayon, meron pa rin mga kabayan. Meron pa rin. May kilala nga ako dyan, isa di ba? Picture Renewan. Di ba? Meron dyan. Paano kung gamitan niya ng ibang pangalan pero same pa rin yung mukha? Di ba? Ipa-plug mo talaga yung pangalan Pag lumabas yung pangalan, paano ibang pangalan? Halimbawa, ang ginawang pangalan ako magpagkita yung pangalan. Juan de la Cruz. Paano kung sabi Juan de la Cruz?
Di ba? Ako, syempre, fixer, dinaan sa fixer. Oh, nakakuha na lisensya, nakapag-drive na naman ngayon ulit. Diyos ko po. Diyan dapat yung masawata dyan eh. Yung mga fixer dyan sa LTO. Yung, mga kabayan, real talk. Makakakuha na lisensya yan ulit. Tingnan nyo ka ah. Tingnan nyo. Yung mga jeep, yung mga sasakyan, nabulok-bulok na. Tapos may itim yung usok na binubuga. Paano nakakapag-renew yun? Sige nga. Paano nakakapag-renew yun? Sa emission test pa lang, bagsak na yun eh. Ay, ba't nare-renew? Kasi nga may fixer. Diba? Ganun lang yan mga kabayan. Hanggat may nakikita mo kayo mga jeep, hanggat may nakikita mo kayo mga jeep dyan, na may itim ang usok, meron pa rin pong fixer sa loob ng LTO. Tandaan nyo po, maniwala po kayo sa akin. Hanggat meron pong mga jeep, mga bulok-bulok na sasakyan, na itim po yung binubuga ng usok, meron pa rin pong fixer dyan sa loob ng LTO. Hindi na po abot na LTO dapat yung emission test pa lang, bagsak yun eh. Di po ba? Tuloy po natin. Ng Solid North Transit. Binigyan din ng 60 araw ang lahat ng bus companies upang ayusin ang kanilang mga terminal alinsunod sa bagong kautusan. Bilang karagdagang hakbang, iniutos din ni Dizon ang pagbabawas ng maximum driving hours ng bus drivers mula 6 na oras sa 4 na oras, mahigpit na pagpapatupad ng road safety checks sa lahat ng sasakyan, agarang implementasyon ng speed limiter law, 70 araw na suspension sa mga abusadong motorista batay sa reklamo ng publiko, suporta ng panukalang Public Transport Safety Board para sa sistematikong investigasyon at pagresolba sa mga insidente. Ayon kay Secretary Dizon, panahon na upang seryosohin at ayusin ang sirang sistema, buhay ang nakataya at kailangang maramdaman muli ng publiko ang seguridad sa mga lansangan. May nakita kaming i-post sa social media na nag-aabusadong driver. Automatic suspendido yan, 90 days yung lisensya niya. Walang investigasyon ng hearing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light. Napakalapit mo, sir. Napakatindi mo. Idol na idol kita, sir. Talagang Tatak Duterte talaga yung galawan mo, sir. Sir Vince. Yan po si Sir Vince. Tatak Duterte po talaga. Idol. Malakpakan po natin si Sir Vince, mga kabayan. Malakpakan po natin. Sana ganyan po lahat ng mga sekretary, mga kabayan. Gumagawa ng trabaho, tumatrabaho. Hindi mo katulad ng ibang sekretary dyan, na nagpe-fake news, galit daw sa fake news, sasawatahin daw yung fake news. Pero siya yung unang nagsasabi ng fake news. May sekretary dyan, undersecretary ba yun? Sabi, shit, gusto daw ni Pangulong Duterte, pangako daw din Pangulong Duterte, gagawin daw 7 yung bigas. Attorney ka pa naman. Hindi ka marunong umintindi. Ang linaw-linaw nung sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Para mabawasan ng 7 pesos. Hindi niya sinabing para maging 7 pesos ang bigas. Di ba? Kahit grade 6 naintindihan yun. Di ba? Ikaw, attorney ka pa naman. Attorney ka pa naman. Di ba? Nakakapagtaka eh. Attorney ka pa naman. Di ka marunong umintindi. Baka kasama doon sa 98 na walang comprehension. Sinabi ng DepEd. Magtataka kayo, mga bata, walang comprehension. Ito nga, attorney. Di ba? Attorney, walang comprehension eh. Sabihin ba naman, 7 daw ang pangako ni Pangulong Duterte. Linaw-linaw sinabi, mabawasan ang presyo ng bigas ng 7 pesos. Diyos ko mo. Kaya magtataka kayo, mga estudyante kayo, nag-graduate, 90%? 90% ba yun? Walang comprehension. Ito nga, attorney, walang comprehension. Kaya, Secretary Vince, saludo po kami sa iyo, Tama po yan, Panahon na po, is a high time na talagang magtunan ng pansin yung mga driver na yan. At sana, sir,
Hindi po matapos dyan, sir. Kung maaari, yung buong prangkisa pag paulit-ulit mo, tanggalan niyo po ng prangkisa, sir. Ang dami pong bus. Nagsisiksikan na po yung mga bus dyan. Totoo po, napakadami pong bus company. Kita niyo po, siksikan ng mga bus, unahan. Bawasan niyo po ng mga prangkisa. Magluluwag po talaga magiging maganda para tayong Singapore. Maganda na po yung sistema, di ba? Mayroon ng bus lane. Maganda na Pero, ganun pa rin kasi yung iba Di ba? Ito yan. Di ba? Ayaw magpa-drug test. Sir, maraming pong salamat, idol. Bayan, pag tumakbo mong senator to si Secretary Vince, alam nyo na, talagang tapat to, buhatin natin kasi nagtatrabaho na matindi. Hanggang dyan na lang po, mga kabayan, Huwag nyo po kalimutang hit and like and subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Paalam!